President Monson, we were all thrilled with the exciting Pangulong Monson, kami ay natutuwa na nandito ka ngayon. Lalo na many relatives in the state. sa mga aking kamag-anak sa Wyoming. Church does something throughout the world. May ginagawa ang simbahan sa buong mundo kapag naitayo ng isang templo na isang karaniwang tradisyon sa Estados Unidos at Canada. Nagdarayos tayo ng open house. Sa mga linggo bago ang paglalaan ng bagong templo, binubuksan natin ng husto ang pintuan nito at inaanyayahan ng mga pinuno ng mga pamahalaan at mga relihiyon sa lugar, mga miyembro ng simbahan, mga miyembro ng ibang simbahan na libutin ang bagong tayong templo. Magagandang kaganapan nito na tumutulong sa mga taong hindi pamilyar sa ating simbahan na mas malamang pa ang tungkol dito. Halos lahat ng bumibisita sa isang bagong templo ay namamangha sa kagandahan ng loob at labas nito. Hanga sila sa pagkakagawa at atensyon sa detalye ng bawat bahagi ng templo. Bukod pa rito, may nadaramang kakaiba at espesyal ang marami sa ating mga bisita habang nililibot sila sa buong templo na hindi pa nilalaan. Lahat ng ito ay karaniwang tugon ng mga bisita sa ating mga open house. Ngunit hindi ito ang pinakakaraniwang tugon. Ang kinanghangaan ng mga mas maraming bisita sa lahat ay mga miyembro ng simbahang nakikilala nila sa ating mga open house. Lumilisan sila na humahanga magpakilanman sa kanilang mga host, ang mga banal sa mga huling araw. Ang simbahan ay tumatanggap ng mas maraming atensyon sa buong mundo kaysa dati. Sumusulat o nagsasalita ang mga miyembro ng media tungkol sa simbahan araw-araw. Inuulat ang maraming aktibidad nito. Marami sa pinakabantog ng mga pahayagan sa Estados Unidos ang regular nagtatalakay tungkol sa simbahan o sa mga miyembro nito. Ang pagtatalakay na ito ay nangyari rin sa buong mundo. Nangakit din ang atensyon ng simbahan sa internet. Katulad na alam ninyo, ay lubang nagpabago sa paraan ng pagbabahagi ng mga tao ng impormasyon. Sa buong maghapon sa buong mundo, tinatalakay ang simbahan at mga turo nito sa internet. Sa mga blog, social network, ng mga taong hindi nakasulat kailanman para sa isang pahayagan o magazine. Gumagawa at babahagi sila ng mga video online. Mga ordinaryong tao sila, kapwa mga miyembro natin at na ibang relihiyon na pinag-uusapan ang tungkol sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga pagbabago sa paraan ng ating pakikipugnayan ay nagpapaliwanag kung bakit tayo mga Mormon ay mas napapansin na kaysa dati. Ngunit tumuunlad at sumusulong din ang simbahan. Mukhang mas maraming tao na nga ang may mga miyembrong kapitbahay at kaibigang miyembro ng simbahan. At may mga bandog na miyembro ng simbahan sa pamahalaan sa larangan ng negosyo, libangan, edukasyon at kung saan man. Kahit yung hindi miyembro ng simbahan ay napansin ito. At iniisip sila kung ano ang nangyayari. Maganda na napakarami ang nakababatid tungkol sa simbahan at sa mga banal sa mga huling araw. Kahit mas napapansin ng simbahan, marami pang tao ang hindi nakakaunawa rito. Ang ilan ay naturuan na paghinalaan ng simbahan at naniniwala sa negatibong opinyon ng iba tungkol sa simbahan nang hindi nagdududa sa pinagmula ng katotohanan nito. Marami ring maling impormasyon at kalituhan tungkol sa simbahan at sa mga paniniwala nito. Nangyayari na ito noon pang panahon ni Propetang Joseph Smith. Kaya sinulat ni Joseph Smith ang kanyang kasaysayan upang bigyang linaw ang isipan ng madla at upang ipaalam sa lahat ng mananaliksik ang katotohanan ng mga tunay na nangyari. Totoo na laging may mga taong binabaliktad ang katotohanan at sadyang minamali ang mga turo ng simbahan. Ngunit karamihan sa mga taong nagtatanong tungkol sa simbahan ay nais lang itong maunawaan. Ang mababait na taong ito ay talagang mausisa tungkol sa atin. Ang paglago ng katanyagan at reputasyon ng simbahan ay nagbibigay ng pambihirang pagkakataon sa atin bilang mga miyembro. Makakatulong tayo na bigyang linaw ang isipan ng madla at itama ang maling impormasyon kapag pinalabas nilang masama tayo. Ang mas mahalaga, may babahagay natin kung sino tayo. May ilang bagay tayong magagawa na magagawa ninyo para mas maunawaan nila ang simbahan.
with the same spirit Kung gagawin natin ito ng may diwa at pagkilos katulad na pag-host natin sa Temple Open House, mas mauunawaan tayo ng ating mga kapitbahay at kaibigan. Maglalaho ang kanilang mga agam-agam, mawawala ang mga negatibong opinyon, at mauunawaan na nila kung ano talaga ang simbahan. Let me suggest a few ideas. Magmumungkahi ako ng ilang ideya kung ano ang magagawa natin. We must Una, be bold in our dapat tayo maging matapang sa ating mga pahayag tungkol kay Jesucristo. Nais nating malaman ng iba na naniniwala tayo na siya ang pinakamahalaga sa buong kasaysayan ng tao. Ang kanyang buhay at mga turo, ang pinakamensahe ng Biblia, at na iba pang mga aklat na itinuturing nating banal na kasulatan. Inihahanda tayo ng lumang tipan sa mortal na ministeryo ni Kristo. Inalalarawan ito ng bagong tipan. The Book of Mormon, Ang aklat ni Mormon ang nagbibigay sa atin ng pangalawang saksi sa kanyang mortal na ministeryo. Pumarito siya sa mundo upang ipahayag ang kanyang ebanghelyo bilang pundasyon ng buong sangkatauhan upang matutuhan at sundin ng lahat ng anak ng Diyos ang kanyang mga turo. Ibinuwis niya ang kanyang buhay upang maging ating tagapagligtas at manunubos. Tanging sa pamamagitan ni Jesucristo lamang tayo maliligtas. Kaya nga tayo naniniwala na siya ang pinakamahalaga sa buong kasaysayan ng tao. destiny is always Noon pa man ay nasa kamay niya ang ating walang hanggang tadhana. Maluwalhati ang maniwala sa Kanya at tagapin siya bilang ating tagapagligtas, Panginoon at Guro. Ininiwala rin tayo na sa pamamagitan lamang ni Kristo natin matatagpuan ang tunay na kasiyahan, pag-asa at kaligayahan, kapwa sa buhay na ito at sa mga kawalang hanggan. Ang ating doktrina ayon sa turo sa aklat ni Mormon ay maling sinasaad na, kaya nga, kinakailangan kayo magpatuloy sa paglakad ng may katatagan kay Kristo, na may ganap na kaliwanagan na pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao. Sa makatwid, kung kayo ay magpapatuloy, magpapakabusog sa salita ni Kristo at magtitiis hanggang wakas, masdan, ganito ang wika ng Ama, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinapahayag natin ating paniniwala kay Jesucristo at tinatanggap siya bilang ating tagapagligtas. Pagpapalain at gagabayan niya tayo sa lahat ng ating pagsisikap. Kapag nagsikap tayo sa buhay na ito, palakasin niya tayo at papayapain tayo sa oras ng pagsubok. Ang mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay namumuhay ng may pananampalataya sa Kanya na nagmamayari ng simbahang ito. Ikalawa, maging mabuting halimbawa sa iba. Matapos ating ipahayag ang ating mga paniniwala, dapat ating sundin ang payo sa atin sa unang Timoteo, Kabanata 4, versikulo 12. Maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Itinuro ng tagapagligtas ang kahalagahan ng pagiging halimbawa ng ating pananampalataya sa pagsasabing, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ang ating buhay ay dapat maging halimbawa ng kabutihan at kabanalan habang sinisikap nating tularan ang kanyang halimbawa sa mundo. Ang mabuting gawa ng bawat isa sa atin ay magiging papuri kapwa sa tagapagligtas sa kanyang simbahan. Kapag nag-abala kayo sa paggawa ng mabuti, sa pagiging marangal at matuwid ng mga tao, ang liwanag ni Kristo ay mababanaag sa inyong buhay. Susunod, ipagtanggol ng simbahan. Sa araw-araw nating buhay, binibayaan tayo ng maraming pagkakataong ibahagi sa iba ang ating pinaniniwalaan. Kapag nagtanong ang ating mga kaibigan at kasama sa trabaho tungkol sa ating relihiyon, inaanyayahan nila tayong ibahagi sa kanila kung sino tayo at ano ang ating pinaniniwalaan. Maaring sila interesado o hindi interesado sa simbahan, ngunit interesado silang makilala tayo ng lubusan. Ang mungkahi ko sa inyo ay tanggapin ang kanilang imbitasyon. Hindi nila kayo inaanyayahan magturo, magsermon, magpaliwanag at magpayo. Makipag-usap kayo sa kanila. Magbahagi ng isang bagay tungkol sa mga pinaniniwalaan ninyo. Ngunit tanungin din sila tungkol sa kanilang paniniwalaan. Tansyahin ang level ng kanilang interes sa kanilang mga tanong. Kung marami silang tanong, ito ang usapan sa pagsagot sa kanilang mga tanong. Laging tandaan na mas mabuting magtanong sila kaysa magkwento tayo.
Tila nais ilihim ng ilang miyembro ang pagiging miyembro nila sa simbahan. May mga dahilan sila. Halimbawa, maaring naniniwala sila na hindi nila tungkuling ibahagi ang kanilang mga paniniwala. Marahil natatakot silang magkamali o tanungin ang isang bagay na hindi nila nasasagot. Kung pumasok man ang mga ito sa inyong isipan, may ipapayo ako sa inyo. Alalahanin lamang sinabi ni Juan, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Kung mamahali lang natin ang Diyos at ang ating kapwa, pinangakuan tayo na madaraig natin ang ating takot. Kung nabisita na ninyo kamakailan ng www.mormon.org, isang website ng simbahan para sa mga interesadong makaalam tungkol sa simbahan, nakita ninyo ang mga miyembrong nag-upload ng impormasyon tungkol sa kanilang sarili. Lumikha sila ng mga online profile na nagpapaliwanag kung sino sila at kung bakit mahalaga sa kanila ang kanilang relihiyon. Ibinabahagi nila ang kanilang pananampalataya. Ang mga pahayag na tungkol sa simbahan ay kasing halaga ng ating sinasabi. Dapat nating tugunan ng gayon ng mga usapang na may pag-ibig Kristo. Ang ating tono, nagsasalita man ng susulat, ay dapat maging magalang ang napitagan. Nais natin, dapat tayong maging tapat at bukas at maliwanag sa ating sinasabi. Nais nating iwasang magsanggalang o makipagtalo sa anumang paraan. Ipinaliwanag ni Apostol Pedro, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang paraan ng pamumuhay ngayon ay tila lalo't higit na gumagamit ng internet. Hinihikayat natin ng mga tao, bata at matanda, na gamitin ng internet at social media para ibahagi ang kanilang mga pananiniwalaan. Sa paggamit ninyo ng internet, maaari kayong makakita ng mga pag-uusap tungkol sa simbahan. Kapag dinikta ng Espiritu, huwag magatubiling makisali sa mga usapang ito. Ang mensahe ng Ebanghelyo ni Jesucristo ay hindi katulad ng ibang ibabahagi ninyo sa iba. Sa panahon ito ng impormasyon, ito ang pinakamahalagang impormasyon sa mundo. Walang dudang mahalaga ito. Ito ay isang mahalagang perlas. Sa pagsasalita tungkol sa simbahan, hindi natin dapat mas pagandahin pa ito sa tunay na kalagayan nito. Hindi natin kailangan pagandahin pa ang ating mensahe. Kailangan natin parating ang mensahe ng tapat at diretso. Kung bubuksan natin ang mga usapan, patutunayan ang mensahe ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo, ang sarili nito sa handang tumanggap nito. Kuminsan ay may kaibahan sa pagitan ng karanasan natin sa simbahan bilang miyembro at sa pagtingin ng ibang hindi miyembro. Ito ang pangunahing dahilan kaya tayo nagdaraos ng Temple Open House bago ilayan ng bagong templo. Ang mga voluntaryong miyembro sa Temple Open House ay tinutulungan lamang ang iba na makita ang simbahan ayon sa pagkakakita nila rito mula sa loob. Nalalaman nila na ang simbahan ay isang kagila-gilalas na gawain, maging kamangha-mangha, at nais nilang malaman din ito ng iba. Gawin sana ito ng bawat isa sa inyo. Pinangako ko na kung ibabahagi ninyo ang inyong mga paniniwala at damdamin tungkol sa ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo, laging sa inyo ang diwa na pag-ibig at katapangan dahil ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Panahon nito ng pagdami ng mga pagkakataong ibahagi ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa iba. Naway samantalahin natin ang mga pagkakataong ibinigay sa atin na ibahagi ang ating mga paniniwala, ang mapagkumbabakong dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.